speaking of karton, according to Ronald Llamas, Hmm. may possible na daw po na baka lumabas din po yung warrant of arrest ni Senator Bongo. So I think baka siya na din yung sumunod na maging Karton. Karton. So nag-ready na sila talaga ng karton. Karton. Yun kung hindi niya gagayahin si Senator Bato na nagtatago. Kasi mga minamahal, malaki po yung naging ambag ni Senator Bongo kung kaya bakit din siya hahabulin ngayon ng International Criminal Court. Unang-una, age siya ni Digong eh. Imposibleng wala siyang kinalaman sa mga meetings, sa mga lakad, personal assistant. Kumbaga, first lady siya nung panahon niyan eh. Diba? Siya ang first lady. Ni former President Duterte. So, imposibleng wala siyang alam sa kalakaran. So, hahabulin at hahabulin siya. Alam nyo, mga minamahal, habang nagtatago, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, mas lalong pinapatunayan ni Bato na na-guilty siya. Totoo yun. Wala yung pa mga mang nilalabas paratang. na official ang ICC tungkol sa warrant of arrestment copy, 'di ba? Pero ano yung nangyayari? Nagtatago, 'di ba? Kasi kumbaga parang tinakot pa lang siya eh. Tinakot pa lang siya ng ombudsman. Nanginig na kagad yung tentacles niya. 'Di ba? Kapanay pa sabi na sa Senado, "Come on, Mr. Trillanes, make my day." Oh, nag-make my day nga talaga. 'Di ba? Tapos speaking of mga minamahal, imagine nyo tayong ordinaryong mamamayang Pilipino nagbabayad ng sapat na buwis. Sakto, 'di ba? Tapos may mga senador na dapat sana, 'di ba public servant ka, you are meant to serve the public. Pero ano yung ginagawa mo? 'Di ba? Nagtatago ka, parang hindi naman ata tama 'yun. Tama. 'Di ba? Sana 'di ba yung sinabi ni former Sen na tanggalin na lang si Bato para maging Antayin 13. natin July. 'Di ba? Para Pwedeng maging July. 13 yung filean ng ethics complaint yung si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi sa panggigipit pero kasi hindi naman siya nagtatrabaho hindi niya deserve yung position na yan. Magrereklamo si Marcoleta niyan. Bakit ka mo? Hindi, sagutin niya na lang yung hanapin si Gutesa. Hindi nga, na kay Martin Romualdez na daw. Ay, tahimik tayo. Yun ang sagot nila. Paano namin mahanap? Tinatago na nga ni Martin Romualdez. Hindi ako naniniwala na tinatago ni Martin. Na nasa maleta. Oo, na nasa maleta o et cetera, kung ano pa man yung nila. Pero kasi, alam mo, ako dun lang naman sa tama. Kayo naglabas niyan, paano mapupunta kay Martin? Tama. Unless kung aminin nyo, napakalaan ni Martin yung moro-moro ninyong hearing. Pero ang nangyayari ngayon, Boss Mike, tahimik na si si Marcoleta. Bakit kaya? Alam mo bakit? Hindi That is a natupad possible. yung kuryente niya. Liban din sa hindi natutupad yung kuryente yung pinangako niya sa taong bayan, inililihis nila yung kwento para ma-focus kay Martin. Kasi may tama may tatamaan talaga si Senator Marcoleta tungkol dun sa falsification of public documents sa pirma ng abogado. May tulog siya doon. At saka yung pandaraya niya doon sa kanyang Salin. Comelec. Sose. At saka sa Salin. Sa Comelec. Yun na nga. Ang dami niyang tatama kaya nananahimik yung tao, hindi bumibira. Di ba? Dapat. Yan nga dapat ang pinag-uusapan ng taong bayan ngayon Kaya ako naman nasabi na magagalit si Marcoleta. Wala na siyang katropa. Ubus na. Ubus. Ubus ang Duterte Black. Hindi, yung ulo ni Batok, ubos. Diba? Si Marcoleta, bayag na nga yatang tanggalin yung tawag yata doon, sombrero, pero, ayan na nga, nandyan na. Hayaan na natin na lalabas ba o hindi, di ba? Mamaya kung anong masabi ko. Eto naman, anong magagawa naman? Eto naman etong lumalabas ngayon na etong nababahala ang pagkababala dahil itong si Amy ay January 15 in-expose niya na maaaresto na raw ang mga senador na nag-umit o nagnakaw ng pera ng taong bayan. Itong si Amy parang nanggagalaiti daw dahil ba't daw puro senador at hindi daw yung mga congressman ang talagang ipakulong. Hindi bang klase talaga to si Amy na akala mo napakalinis, may sabit-sabit naman. Kung ibig sabihin, tirahan ng Congress, tas tirahan ng Senado ngayon. Pero sa balita, hindi naman ganon. Ganito yan Ito kasing si Amy na mahaba-baba na hindi ko alam kung saan nagpapa-skincare.
na parang ang kanyang package na kinukuha para sa skincare sa mukha combination. Alam niyo yung combination? Ang combination niya. Combination ng Botox, filler at saka formalin. Aray ko. Grabe naman yun, boss. Sa boy. St. Peter Hindi totoo. Pang St. Peter yan Hindi. Alam mo, minsan ginagamit yung formalin para ma-preserve yung mukha. Bulong ba yun? Natutulog na ba yung mukha niya? Naagnas na ba? Bakit Hindi. kailangan i-preserve? Titigan mo kasi. Titigan mo. Lapitan mo. Makikita mo talaga parang bababa na lahat yung balat Grabe, no? Madami Diba? kasi Boss Mike ngayon ang nag-aantay daw na bakit wala Ganito pa daw yan. nakukulong? Seryoso seryoso. Bakit kasi si Manang Aimee nagpabida-bida na pinangunahan niya? Tama. Alam mo Kasi dapat ang palasyo ang unang magsalita Pero dyan. totoo ba? Pero totoo ba? Na mayroon siyang bagman? Sabi daw. Pero Daw. tapusin mo muna ako dito sa issue ni Nyulo. Doon sa bakit niya nilalabas na eto daw sila Joel Villanueva na di ba merong jowa daw yan na bata? Batang-bata, may pa-condo pa. Tsaka may panegosyo. May panegosyo At package. tsaka may skincare clinic pa yata. Skincare clinic. Oo. The Who. Baka doon nagpapagawa si Manang Aimee. Ay, Ah, nako. Pero hindi naman 'yon. Balikan natin uli. Sino pa? Si Jinggoy Estrada, Ramon. si Ramon Revilla. At meron pang iba. Binay, At meron pa. So ngayon, ang tanong ko, bakit ikaw ang unang naglabas niyan? Ano ang pakay mo? Anong intensyon ni Manang Aimee? Bakit ikaw yung unang naglabas? Di ba dapat ang Yussi Claire na tagapagsalita ng Malacanang ang unang magsasalita o kaya yung PCO secretary na si nagngangalang Dave Gomez. Tama. Di ba? Bakit si Manang Aimee? Ano ang intensyon? Kayo, ano unang iisipin nyo? Para Nagpapabida. ako para makalusot siya, baka makatama sa isip. Sa akin, eto yan. Pasikat. Ito yan sa akin, no? Para bang binibigyan niya na ng signal Tama. yung mga binanggit niya na magtago na kayo kasi Tama. 15, sasampan na kayo ng kaso. Tama. Yun yung sa akin na para bang, bakit mo inunahan, di ba? Nakita daw niya meron na daw talaga So ibig sabihin, etong proclamation na ito, etong salita na ito, itong balita na ito, hindi ito galing sa palasyo. Baka sasabihin na naman ng mga DDS sabi ng palasyo, sabi ni Pangulo, sabi ni Yussi Claire Castro na may makukulong sa 15 uli. Tapos baka mamaya wala na naman, isisisi na naman sa palasyo. Di ba? So baka dalawa yan. Maaring totoo, maaring hindi, nagpapabida-bida, at kapag hindi nangyari, sisirain na naman ang palasyo. palasyo. Ako lang gusto ko malaman.